Episode 6. Wow, episode 6! Yay! Welcome kayo dito sa Tara Podcast, Travel and Real Adulting Podcast. Episode 6 na tayo, guys. I'm Jamie. And I'm John. So pag-uusapan natin as usual, travel at adulting at kung ano-ano man na makaka-relate lalo yung mga 90s kids yan, mga millennials na may mga pera na ngayon at masasakit na ang ulo at batok. At likod, at tuhod, Yes. at balakang lahat na. Yun, naalala ko tuloy yung samurai, yung last Japan trip natin. Oh, kaya ko pa naman Ha. Bakit? Kala mo ba seryoso yun? Feeling ko binubuo mga ganun-ganun lang. Binubuo mo ko. Ganda kayo ng mga Sige. Yun. Pero totoo yun. Nagbabasketball ako, sakit-sakit ang katawan ko. Kaya nga uso na din sa atin may mga ngayon, may maintenance yung iba. Naku ka. Sadly, yes, nandun na tayo sa panahon na yon. So far, buti wala pa naman tayo. Nga Vitamins and mga natin, tinitake, vitamins, collagen, mga ganyan. So, yun. So, hindi naman yan ang ating pag-uusapan ngayon. No? Ang pag-uusapan natin ay, syempre, mag-reminisce muna tayo sa 90s. Na talaga? Mag-reminisce muna tayo. Bilang millennials naman tayo dito, no? Mostly. Feeling ko makaka-relate naman yung mga listeners natin na kasing edad natin. Mm-mm. At yung mga listeners na hindi natin kasing edad o medyo mas lower sa atin, at least malalaman nila yung buhay natin before the digital. Yeah, before social media lalo. Before social media, gravity. Yung edad natin kasi yung nakaranas ng both analog and digital. Yung transition mismo. Nandun tayo bridge. Na. Yes. We are the bridge generation. 90s kids! Yeah, 90s kids. Okay. So yan, kasi kaya gusto ko pag-usapan dahil parang yung mga last trip namin sa Japan, kung nanonood kayo ng mga vlogs namin, no? So, pinuntahan namin yung Slam Dunk, kung saan yung iconic na Slam Dunk. Oh! Kamakura. Yes. Talaga yun? Iconic. Iconic yun. No, alam nyo ba yung tinutukoy namin, yung sa may train? Sa Kamakura nga. Oo, yun. Yun yun. I'm sure alam nila yan. Oo, Slam Dunk. Tapos, yung nga, dahil din sa Samurai X, kaya nabanggit ko kanina yung Samurai, parang doon. Parang gusto kong maging samurai, si Kenshin Himura. For context guys, no, meron kaming activity last Tokyo trip namin na samurai na damit kami at yung basic nung sword something. Hindi ko alam yung term. Alam mo ito na yung mga tawag eh. Hi! Hiya! Ganong activity kami. So, yeah, napareminis ng mga bakit ba tayo fascinated doon. Kasi nga, 90s kids, nanonood tayo ng mga anime na gano'n. Anime talaga. Kumbaga sa mga medyo mas batang generation sa atin, K-drama. K-drama na sila eh. Sa atin, anime talaga. Kumbaga, very nostalgic, no? Even nung nagtatrabaho pa ako sa corporate, yung kasama ko sa trabaho, lagi ko siya narinig nagpapatugtog ng anime songs. Ganun kalaking influence no ng anime sa generation natin. Sandali lang Ano yun? May lamok sa likod mo. Meron? Saan gumaganong-ganon? Hindi nakikita sa video. Gusto na kitang batukan kanina pa. Sabi. Sorry. Okay, nilamok na kami. Ikakat yun ni Kyle. Kyle, bakat yun Mong ewan eh. Doon ako napapatingin kasi gumaganong-ganon siya sa likod mo. Hindi ko nakikita. Syempre sa likod. Anyway, yun nga. Kumbaga, yung influence talaga natin eh. Yes. Kumbaga, siguro, di ko lang alam siguro pag merong 90s kids dito or mga millennials dyan, kaya natin mag-usap about anime. Ng isang buong araw. Isang buong araw or talagang pag tinanong mo sila, malalaman mo kung ano yung mga favorite anime nila. Parang bira lang magsasabing di nanonood ng anime. Oo nga, no? Tapos, pag kinuwento nila, magkakaglimpse ka na sa childhood nila. Oo. Na halos pareho tayo Pares tayo ng trip. And ginagawa ko nung mga panahon, nung mga year na yun. Anime talaga. Na even hanggang ngayon, nanonood pa rin yung iba ng anime. Tayo naman, medyo bumabalik ulit tayo sa anime. Kasi pinapalabas sa Netflix. Yeah, ang gaganda kasi. Galing. Parang bumabalik nga. Bumabalik kasi nga, yun yung core natin nung kabataan natin na parang sanay ka na manood ng anime.
Tapos, yung buti nga nagkaroon ng live action, no? Yung Yu Yu Ay, Hakusho. oo, grabe. Saya nun. Saya nun, no? Diba? Isa yun sa sobrang iconic din na anime for a millennial. Na Oo. talagang, feeling ko lahat tayo nanood nun. Ang Ghost Fighter, Oo. no? Ghost Fighter nga pala, hindi Yu Yu Hakusho. Well, yun yung Japanese. Pero, ayun nga, back to what I'm saying. Feeling ko lahat tayo nanood nun. Baka, feeling ko, pag nagtanong ka, pag yun yung basic na tinanong mo sa isang millennial, alam niya yun. Yung Ghost Fighter. Pati Dragon Ball, syempre. Yes, Ghost Fighter, Dragon Ball. Pag babae, ano ba? Ako weird, di ko alam kung bakit, pero baka hindi masyado tong kilala nila. Saber Marionette. Well, alam ko yun. Kasi hindi Sailor Moon. See? Yun sabihin ko eh. Baka for others, pag tinanong mo yun, baka Sailor Moon nga yung isagot. Ako talaga, Saber Marionette. Gusto ko si Lime. Yung, sino si Lime? Yung bidang babae. Bida ba yan? Oo. Alam mo, may Saber Marionette, kulay dilaw ba yung damit? Parang, may color yellow yung damit niya, tapos maiksi yung shorts. Saber Marionette. Magko-quick check no? Sige, pero tama ka. Sailor Moon yung basic na talagang kilala nun. Ikaw, what else? Wait lang Double check ko eh. Check. Mic check. So ako naka-yellow. Ang galing ko. Natandaan ko siya. Yan siya, si Lime. Ito na nga. tatak na tatak siya sa akin. Although, yung boyish eh. Pero sikat dyan yung nakapula. Pero siya yung bet ko. Yun nga. Kumbaga, ang alam ko, ang sikat dyan yung nakapula. Pero malaki kasi boobs. Nakapulang yun. Kaya pala hindi ako nakatingin doon. Doon ako sa yellow eh. Biglang cambio siya eh. Si Barbili. Parang Barbili yung Tagalog name niya. Or, correct me if I'm wrong. Tagalog din Barbili. Barbili. Hindi ko alam kung tama yung sinasabi ko ha. Pero, Barbili. Tapos yung lalaki si Gardo. Ang pangit pala ng mga pangalan. Pero nag-iiba kasi yung pangalan pag pag Pinoy. For example, si Eugene. Nakalimutan na, di ba? Ang pangalan niya sa basta may Japanese name yun. Tapos help us guys di namin kilala yung mga Japanese name nila. Kalimutan na. Madaling tandaan syempre kasi yung English name or yung Tagalog. Yung kung ano yung tinagalize na version. Yan. Eugene, Vincent, Dennis, Alfred. Si Sangoku, Goku pa rin talaga eh. Alam ko, Goku eh. Kaya pag nagsesearch ka, madali lang sila. Vegeta. Pero yung Ghost Fighter, hindi ba nila eh? And alam mo ba sa Japan, di ganun kasikat ang Yu Yu Hakusho? Nga eh. Tuwing may makausap tayong Japanese, parang sa Pilipinas siya super sumikat. Lalo yung Flame of Recca. Ayun, hindi nga nila masyadong alam. Diba, remember, tinanong na parang nung nagano tayo voice acting, kasi puro anime alam nila eh. Nung pagbanggit ko Flame of Recca, parang, What is that? What is that? Nani? What? Sikat na sikat sa atin yung Flame of Recca. Magkakasunod yon. Ghost Fighter, Flame of Recca, Lupin the Third. Lupin the Third. Meron din yan eh. Nagkaroon na ng live action yan sa Japanese eh. Sikat na si Lupin the Third. Dapat pala yun ang binabanggit natin pag may nakakausap tayong Japanese. Kasi yung Flame of Recca, parang hindi na eh. Gundam. Parang, Voltes 5, hindi rin. Oo nga. Nagulat ako, Voltes 5, di nila alam. Gundam kasi ang alam sa kanila eh. Baka may iba silang tawag dun sa Voltes 5. Pwede. Voltes 5. Galing Voltes 5. Bakit parang iba yung tunog? Iba ba? Parang Nigerian prince yan ni James eh. Sorry. Malabas yung full pulse dito. So, yun. Ayun, yun yung favorite ko sa babae. Ikaw? Siyempre, lalaki tayo, di ba? Slam Dunk. Hindi yun. Kenshin Himura. Fushigi Yugi. Fushigi Yugi kasi may mga parang sexy. May bold yun eh. Pinuputol yun eh. Kasi GMA. Hindi pinuputol. Ano? Binoblurred. Yung nipples. Oo, basta, di bata pa ako, tititig lang ako. Tapos magbobol. Oy! Parang, bakit may takip? Bakit? Gagi, GMA yun eh. Natural. Alam ko ecchi kasi yun eh. Ang ecchi kasi is parang maaari magpakita ng ganun pero walang sex scene. Ang hentai is talagang ecchi. Parang soft porn na anime. Hentai hardcore na anime. Pero blurred pa rin. May bina-blur na part. Pero alam mong nagsasex. Yung bata, alam ko dati walang blurred yung mga hentai eh. Pero ngayon may mga blurred na eh. Ang alam ko Okay. Hindi ko na alam sa parang ngayon kasi di na ako nanonood yan eh. Pero yung Fushigi Yugi, grabe yun. Ano siya, kakaiba yung version, kakaiba yung genre niya for me. Hindi kasi siya super
patwitams na, or, tas hindi siya comedy, hindi siya patwitams. Tas may mga pa-sexy nga na ganun. So parang, bilang bata, kaiba tong version na to. Weird din, no? Na parang, sabi ng GMA, ba to? sabi ng GMA, bayan, ang boring, puro pambata yung mga anime. Gawin natin medyo pang-adult. Puro mga moja-moja ko. Gawin nga. Doraemon. Gawin natin mga Yu Yu Hakusho, may konting pakita ng boobs, ganyan. Gawin natin mga Fushigi Yugi para medyo masensual. O kaya patayan na Ghost Fighter. Pero maganda doon sa Fushigi Yugi, nilagay nila ng medyo gabi. Gabi. Diba? Gabi, medyo gabi na yun. Tapos, hindi ko nga maalala kung natapos ba. Natapos Natapos yun. bang ipalabas yun? Oo naman. Ang ending nun, parang bumalik siya sa reality. Sa real world niya. Tapos, nakita niya rin doon yung parang version nung nila Tomahome. Tomahome? Di ba? O kasi naman yun. Tsaka si Miyaka. Miyaka. Yun, grabe. Actually, baka nga pag share natin na naman sa mga Japanese na makakasalubong natin, or makaka-interact natin sa Japan, baka hindi nila alam yung Fushigi Yugi. Makakasalubong, no? Random guy. Random guy. Yung Fushigi Yugi. No? Matatakot sila sa'yo. Tejubres. Oo, isa yan. Si Fushigi Yugi. No? Gusto ko malaman kung yung mga makakakinig nito, ano kaya yung mga, nakaka-relate ba sila sa mga nasabi natin? Kung may hindi pa tayo nabanggit, paalala nyo naman dyan sa comments. Tama. Pero yung favorite ko, Ghost Fighter talaga. Then second, Hunter x Hunter. Ay, hindi ko yan pinanood. Pinanood ko yun kasi tuwan-tuwa ako sa Hunter x Hunter. Kasi feeling ko, may kapangyarihan din ako. Bakit? Yung Nen. Kasi pag yung explanation nung anime, yung Nen, parang spiritual power mo on yourself eh. Na feeling ko meron din ako, parang spiritual aura na pag mailabas ko lang ito, lahat ng kalabang ko, patay sa akin. May pagtirik pa ng mata. Ganon. Si Leorio. Gusto ko na si Leorio. Di ba Leorio? Leorio ang alam ko eh. Ay, iba si Leorio. Sino yun? Hindi, parang ganon. Basta Leorio. Yung parang sa Alfred mata? Nila. Hindi, yung parang Alfred ng Ghost Fighter. Yung mahina. Pero hindi siya nakapagpudos sa masyadong kapangyarihan or Nen eh. Parang siya yung taong-tao eh. Okay. Teka, ano yung sinasabi kong isang palabas na may monster na mata? Monster Hunter yun. Monster Hunter yata yun eh. Ay, oo. Iba yung sasabi. Hunter x Hunter. Sila Agon. Sila Killua. Okay. Yung bata na, yung buhok niya, yung tusok-tusok na gano'n. Gets. Kala mo na Monster Hunter. Search ko Leorio. Leorio ba? Orio? Oo. Yan, favorite. Yung mga favorite ko, mga character, mga anime, mga medyo low-key lang sila. Alfred, Leorio, tapos si Piccolo ng Dragon Ball. Yung mga may hina na maaaring... Hindi super bida. Hindi kasi ako bida-bida. Oo. Sige, kung ganon, sino sa Ghost Fighter favorite mo? Alfred. Alfred ka? Oo, dimensional na espada. Diba? Kung hindi dahil sa kanya, hindi makakapasok sila Eugene sa mundo ng halimaw. Oo nga. Actually. Diba? Yung hiniwa niya, something para mahati yun, makapasok sa dimension. Hindi dahil kay Alfred, di mapapatay ni Eugene si Taguro. Yung kunyari, sinaksak siya ni Taguro, di ba? Oo. Tapos parang lumakas si Eugene kasi parang nagising yung nag-alab yung puso kaya niya. Patay na si Alfred. Mga trip mo, trip ko. Pati si Leorio rin, parang... Mga low-key heroes. Yeah, mahilig ako sa ganon. Tapos, actually... Sa mga sexing katulad ni Miyaka. Okay yan. Okay yun. Okay. Pati si Evangelion pala, favorite ko yun. Kasi dahil kay Rei Ayanami. Naku, cash na cash ko yun ng bata. Kumbaga, kung tanong mo ako, isa lang ang consistent na answer ko kung sinong crush kong anime. Si Rei Ayanami. Tama mo, pati apelido kilala ko, Rei Ayanami. Kabisado ang pangalan, Rei Ayanami. Miyaka nga, di ko natandaan yung sa Fushigi Yugi. Makes sense, okay. Yun talaga, grabe. Ang ganda kasi ng istorya din nun. Tapos, meron pa pala, favorite kong anime actor tuloy, no? Anime na bida. Vash Stampede. Astig yun. Trigun. Nako. Nanonood ako na. Naghahanap ako lagi ng shades na yung orange. Favorite ko yung bilog. Kaya nga, misan na gusto mag-try ng gano'n. Okay. So, yung mga trip natin, rooted sa anime din eh. Pati fashion, di ba? Sabi ko sa'yo, yung fashion na gano'n, gusto ko ng gano'ng glasses. Yung buko, gusto ko nakatayo eh. Gusto mo nga ng green. Green. Hindi. Sa banda na yun. Si Vash Stampede,
Yellow ba o orange? Yellow. O, ganon. Gusto ko rin ganon. Tapos nakatayo yung buhok. Yung mga trippings ko dati dahil yan sa anime. Kaya rin gusto natin Japan dahil sa anime. Tama mo, pumunta pa tayo sa Kamakura. Ang dami-daming tao. Oo, ang dami tao. Pupusta ako, di naman nila alam slam dunk. Nakikiuso lang mga. For, ano siya, good mapuntahan at least once just to see. Kasi talagang sikat yung spot na yun eh. Oo. Lalo na kung nanood ka ng Slam Dunk. Pero dahil sa dami ng tao, hindi ko siya recommended. Kung di ka na- fan talaga ng Mm. slam dunk. Kung wari, may tourist ka lang, wag na. Pag nasa dami tao. Daming tao, tapos madidisappoint lang kayo, ganun lang. Yeah. Pero pag, yung Dami pang pasaway kasi Oo. tumatawid, bawal nga. makakiyak. Oo, yun. Anyway, ito pa. Ito, feeling ko uncommon to mga trip ko. Mahilig din ako manood ng medyo pambata na anime sa ABS-CBN na. Ano yun? Kasi GMA, yun yung mga talagang astig-astig. San Goku, Ghost Fighter, Lupin, Top Voltes 5, dun din pinalabas. Sa ABS-CBN, mga medyo cutesy. Sino? Akazukin Chacha. Tsaka yung mga Georgie. mga bang, sa ABS-CBN na kayo yung Senki. Oo. Kukuli Diva. Oo. Yun, nanood din ako ng Zenki. Ay. Pero sinasabi ko is yung mga talagang natatak. Natutuwa ako dun sa trio no, nakalimutan ko yung mga names nila. Pero Akazukin Chacha. Bata yun eh, tas bigla silang nagiging lumalaki ata, ganun. Parang pambata sila for me eh, compared to Ghost Fighter and Dragon Ball. Tapos kung titingnan natin, medyo nung nag-high school or nag-college na tayo sa sumikat yung One Piece. Kaya hindi na tayo masyado nanood noon. Kumbaga, Naruto, medyo naumpisahan ko pa. Medyo malaki na tayo nun eh. High school yun eh, mga 3rd to 4th yung Naruto, kaya di ko na rin masyado trip. Medyo nag-iba na trip natin. Talagang yung elementary days, yun yung mga talagang tumatak na anime sa atin. Oo. As a batang 90s. Pokemon. Yun. Tapos meron pa, ito, di ko makakalimutan na gustong-gusto ko rin. Si Great Teacher Onizuka. Astig din yun eh. Astig-astigin, mga gusto ko. Grabe, Kumbaga GMA din yun. GMA. Mas maraming GMA. Maganda GMA. Parang mas, yung ABS-CBN, parang mapatwitam siya. Sabi sa'yo eh. Meron pa, sa ABS ko lang nakita yung mga SEDI. Di ba? SEDI ang munting prinsipe. Mga ganon, bet ko rin yung mga ganon. SEDI ang munting prinsipe. Si Sarah yung munting prinsesa. Tama? Oo, Sarah. Tama, ABS din si Sarah. Yun yung mga gusto ko din noon. Mga parang, mga British ba yun? British anime, pero Japanese. Natanda ko yung si SEDI. Parang napakahirap laging ng buhay drama, nun. Hirap ng buhay nun eh. Tapos si Georgie, tapos Romeo and sorry, hindi Romeo. Julio at Julia, ang kambal ng tadhana. Romeo at Romea. Romeo and Juliet, diba na pala? Yun, si Julio at Julia. Ewan ko kung may makakaalala pa sa inyo noon. Mga trip ko dating panoorin eh. Tapos yung mga Cinderella. Yung mga masyado kang fairy tales. Kasi babae nga ikaw eh. Pwede. Meron pa yung mga kumakanta sila. Isang family. Home Along the Riles. Anime! Sorry. Along the Riles. Hindi. Ano nga yun? Basta family sila, tas parang yaya nila yun. Tapos tinuturuan silang kumanta or something like that. Kasi ang daming ganun sa ABS na parang British-inspired na mga anime nun eh. Usually umaga nga sila eh. Umaga. Di ko na napapanood kasi pag umaga, puro hapon ako eh. Dahil siguro sa elementary ako, puro umaga pasok namin eh. Di ko rin alam. Di ko maalala yung schedule ko nung elementary. Bakit nakakanood ako ng umaga? Baka di ka po pasok. Nagka-cutting. Hindi. Nakalimutan ko paano talaga. Ako kasi puro hapon na talaga. Rin eh. Tapos paghapon. Talagang uuwi ako noon maaga para manood. Diba ang simple ng buhay? Simple ng buhay. Tapos isa sa mga iconic din, yung mga songs nila, syempre. Yes, pero meron lang ako, sorry may baka makalimutan ko yung thought or yung feeling. Sige. Remember that feeling na nagbihis ka na ng pampasok na damit. Tapos biglang walang pasok. Oo naman. Hubad ka. Tapos, nood ako anime. Wala akong pasok ngayon. Sarap. Sarap nga nun. No? Kasi hindi pa uso nun yung sa social media na i-announce agad na walang pasok. Minsan makakabihis ka na. Minsan nga makakapunta ka na sa school pa, uuwiin kayo kasi suspended pala yung klase. So minsan yon, hindi pa nakakaalis ng bahay. Pero bihis na. Tapos biglang sasabihin ni mama, suspended pala klase. Bigla ka mag-uubad ng pambahay mo, tapos manonood ka na lang ng anime. No?
Kasi Sarap. dati, social media, malalaman mo agad. Ngayon, Ngayon pala. Dati, parang maghahantay ka ng radyo. radyo o kaya sa TV na i-news. At dati, pag signal number 2 lang, usually walang 2, walang pasok. Yes. Pag nag-signal number 1, may May pasok pasok ka. pa. Oo. Oo. Kung malakas ang ulan, may May pasok pasok ka. pa, basta walang signal number. Pag sobrang init, Papasok pa rin. papasok pa rin. Ngayon Ngayon, kasi may mga ganyan, heat wave, di pa papasok. ah, Malakas ang ulan, di papasok. Malakas ang hangin, di papasok. Unlike sa atin dati, talagang automatically may pasok. hindi ko alam kung matatawag ko kayong swerte, guys, yung mga ganun naka-easy yung ano ngayon. Para sa akin kasi napagdaanan natin na ganun. It's part of kung paano tayo katibay ngayon. Oo, grabe yun. No? Tipong, okay, fine, papasok, tapos uuwi. Kasi wala palang klase. O di okay. Ganun yung buhay nun. Yung sobrang bata ka pa, no? Papasok ka na maulanan ka. Ang sobra. Uwi ka, basta medyas mo. Oo, Ganun. yun. Magalit pa sa'yo yung magulang mo. Daka lang. Okay, one time umuwi ako nakasando. Elementary pa naman. Kasi, hindi ko maalala siguro basa or ano. Lamig na lamig ka siguro. Or pwede, or basa ng pawis or ulan. Nagubad ako ng sando. Napagalitan ako. Ba't ka umuwi ng nakasando lang kababae mo tao? Mga Siga. ganon. Saya ng mga ganon. So, yun. Back to our topic. Anime. May naaalala ka pa? Wala na eh. Digimon. Hindi ako nag-Digimon. Ako din, hindi. Pokemon at talaga. Monster Rancher ako. Totoo nga ako yung Monster Rancher, di alam ng Japanese eh. Monster Rancher? Rancher, sila Sueso, Ako din, hindi ko alam. sila Mochi Mochi. Yun yung sinasabi ko, si Suezo. Although hindi ako nanood niyan, alam ko siya, yung mata. Mata. Ah. Nanonood ako noon. Kasi mahilig din ako pag yung anime, ginawang laro. Ay mahilig ka sa games. Oo, so pag ginawang laro yun, automatically, papanoorin ko yun. Kaya Pokemon, mahilig ako noon. Diba? May Pokemon cards ka pa nga eh, buhay pa. Oo, bebenta ko yun. Balang araw, para palakihin pa natin yung value. Pero so guys, Baka ikayaman natin. malay mo, doon kami yumaman. Hindi sa crypto. Masaya lang. Ayun. Ano pa ba? Ano pa ba yung mga anime, no? Di ko alam guys, tulungan nyo kami. Ilagay nyo sa Feeling comment ko marami section. tayong hindi natin mabungkal sa isip natin. Nasa ilalim ng baul pa eh. Oo, Dami pang palabas nun. sobra. Kasi Tagalog talaga eh, no? Wala pang mga Netflix, wala pang Crunchyroll. Speaking of, feeling ko kaya isa sa dream ko, mag-dub. Mag-dubbing ng anime, which nagawa natin sa ating last trip. Maraming salamat sa sponsor. Yes. For kahit 1 hour lang yon, parang somehow na achieve ko yung gusto kong gawin simula bata ako. Sabi ko kasi ang hilig ko manood ng mga anime tas tinatagalize. Yung alam ko dinadubbing nila kasi hindi naman yung original. Gusto kong masubukan mag-voice acting yon. Kaya ako siguro yun gusto dahil nga sa anime. Dahil sa anime, no? Guys, kung di pa napapanood, ang galing kong maging voice actor. Ano ba yung sinasabi doon? Tasketeyo! Di ba? Di ba? From ganito boses, bila naggaganon, no? Tuwan-tuwa sila sa akin eh. Mag-ano na kaya ako? Mag-file ako ng trabaho sa Japan, mag-dub na Voice ako. acting. Voice Gusto kung siguro may time pa someday. Hindi naman kasi siya super urgent na gusto kong gawin. Pero nasa ko siya. Pwede siyang bumalik. 'Di ba? Kasi gusto mo siya since bata ka. Pwede yung want na yon, pwedeng bumalik someday. And I'm open to try. Wow. 'Di ba? Speaking of anime, no? Yun, no? Si Goku. Yan, nasa taas mo. Si Son Goku. Yan, si Son Goku na kung nakita yung book niya is silver. Tayo mga millennials na parang huminto na doon sa pagkamatay ni Majin Buu. Hindi na natin alam bakit naging silver yung book niyan. Tumuloy pa ba yung story? Oo naman. Meron pa nga yun. Alam ko. Parang bigla na lang tayong tumigil manood no? Nung pagtapos ni Majin Buu, meron pa nga doon nasa heaven sila naglalaban. Mga ganon. Parang nakita ko pa yun. Tapos may parang reboot na nangyari pa ngayon. Parang bumalik ulit siya sa pagkabata. Never ending cycle. Ganon. Nakakatawa yan pili ko sila pinamalakas Dragon Ball
Pag iharap niya kay Superman, no match si Superman. Ganun kalakas. Parang never ending yung yung kayang gawin. Mm. Parang palakas ng palakas. Unlike yung Ghost Fighter natapos na nung naging kumbaga nung pumunta doon sa mundo ng halimaw, 'di ba nagkaroon pa ng mga tournament. Binalik nila yung cycle ng tournament eh. Natapos na doon eh. After nun, natalo si Eugene, tapos si King Eki, namuta ang pangalan nung naging hari na doon sa mundo ng halimaw. Natapos na. Hindi ko alam kung meron pa. Pati yung yung Flame of Recca, alam ko natapos na rin agad yan eh. Parang natapos naman. So, unlike yung yan, pati yung One Piece, di pa rin natatapos hanggang ngayon. Hunter x Hunter. Oo. Ang dami Tuloy-tuloy pa nga ata yung One Piece. Pero medyo, iangat lang natin ng medyo high school, college. No, yung mga nagustuhan din nating anime by that time. Number 1 para sa akin is sa dulo ng dila ko, Death Note. Oo. Death Note, di ba? Oh my gosh. Yes. Tapos, sinubaybayan natin yung movies nun. Yes. Yung live action na movies. Tapos, ito underrated. Malamang, di nyo alam. Crows. Yes. Gustong-gusto ko yun. At actually, yung Crows na yan, may Crows Zero. Sinubaybayan din natin yung live action yan. Tapos recently, nagulat na ako sa Netflix pala. Meron siyang parang crossover nun. Yung Worst. Oo. Worst. Ayun ang crossover niya. Feeling ko hindi na ito masyadong hindi na alam ng iba. Pero ayun yung mga underrated nun. Kasi usually, yung may mga alam sa anime na nagtuloy-tuloy, Naruto, One Piece. Ito yung kasunod, no? Na batch nun. Death Note, yan. Yun yung mga pinod natin, yung mga medyo... Meron pa yung Metal. Detroit Metal City. Yung Detroit Metal City, DMC. DMC, favorite ko yun. Oo, yung dual citizen. Oo. Dual character. Yun yung mga pinapanood natin. No? Pati meron pang isa yung hindi na nagtuloy. Gusto ko. Ano? High School of the Dead. Anime ba yun? Anime yun. Yung mga malalaki din yung boobs. Okay. Yung may zombie. Oo. Tapos hanggang doon na lang siya. Pinanood natin yun. Tapos di na tinuloy. Parang sobrang bitin. Inis na inis ako. Nako, sa mga anime fanatics dyan, makaka-relate yan. Alam nila yung sabi ko. Na mga ganyan. Naiinis din siguro sila na naputol. Oo, naputol yun. Tapos, the span of 2010 to 2025 siguro ngayon. Hindi na tayo masyado nanood ng anime because trabaho. Diba? Nakakainis yung mga trabaho talaga. Tsaka, napalitan ng K-drama, to be honest. Di pa tayo nagkik-drama. Movies muna. Movies yung mga pala. series, yung mga American series. Diba? Breaking Bad, Walking Prison Dead. Break, Walking Dead, Game of Thrones. Yeah. Yan yung mga pumalit na. Kumbaga nawala na yung anime sa radar natin nun eh. Pero ang dami daw mga ganda nun. Actually, One Piece, blah, blah, blah. Na ngayon, bumabalik naman tayo sa mga anime. Like, via Netflix. Sakamoto Days. Sakamoto Days. Tapos solo leveling daw, maganda. Free rin. Dan-dadan. Ganda nun. Bitin. Yan. Bumabalik kami ngayon unti-unti. Oshinoko. Bumabalik kami unti-unting manood ng anime via Netflix na. Pero singit-singit lang. Kasi dami rin ginagawa. Tapos ang dami rin nating sinusubaybayan na K-drama and K-variety shows. Nandun na talaga ngayon. Kumbaga yun lang. Naparimiss na ng kaunti dahil nga sa mga pinaggagawa namin sa Japan. Isipin nyo guys, nag-travel ka sa Japan, mapupuntahan mo yung mga anime spots. Locations. Diba? Actually, nung unang punta natin sa Japan, pumunta tayo sa spot ng Your Name. Kimi no Nawa or Your Name. Diba? May pag-ganun pa tayo. Parang gusto nga ulitin yung kaso. Tamad na eh. Pero pupusta ako pagpunta tayo, madaming tao na doon. Oo. Dati, syempre parang labas lang noon. Movie na yon. Sakto pupunta tayo. Tapos ang konti lang ng tao doon, no? Wala nga eh. Wala pala. Wala tayong kasabay noon na picture tayo. baba doon sa hagdan na sikat. Ngayon siguro, marami ng tao. Tapos, yung sa video game ko, Persona. Sa train station. Sa Shibuya. Shibuya, di ba? Nakakatuwa, di ba? Nakakatuwa. Kaya kasi napapanood mo yun sa anime, tas napuntahan. Ito ang pinamalupit. Ano? Yung sa Netflix na House of Ninja. This is not anime. Pero yung spot, kakapanood mo, no, ng mga ganon. Yung spot na yon, naalala mo, uy, dito yun ah. Ang surreal ng feeling. Tas, lalo na kung nagustuhan mo naman yung palabas. Kahit hindi anime. Tas mapuntahan mo yung exact spot na nakita mo sa palabas na yon sa TV lang. Tas napuntahan mo. Kaya ayun, napariminis kami na, saya no, dati ang hilig lang natin, nakikita lang natin to sa
sa anime pa, hindi pa nga siya live action eh. So, yung picture, yung itsura nun, drawing pa siya or art. Tapos napuntahan natin. So, nakakatuwa ang buhay. Kaya nga siguro halos yung mga ka-age natin na nahilig sa anime, gusto talaga pumunta ng Japan rather than Korea. Kasi nga, di ba? Lumaki tayo sa anime. Lumaki tayo sa anime tapos yung mga lugar doon, either countryside or Tokyo. Tapos mapupunta mo. Ang saya. Tapos pag nakita mo pa yung Akihabara, yun na yun. Ganun na ganun siya. Parang napaka Japan vibes, pati Shibuya, pati Shinjuku. Kaya, ayun guys, napariminis lang kami. Tapos sana nakarelate kayo lalo sa mga anime. Marami pa kami nakalimutan. Oo, Huwag nyo kami comment i-bash. nyo na lang. Comment nyo yung mga most likely nakalimutan lang namin. Tsaka, malamang mag-a-agree kami sa mga mako-comment na, oo nga, nakalimutan namin yan. Alam ko yan, ganyan. Yan. Just comment nyo lang yan below. Ayun. Comment Tapos, below. pag pupunta kayo ng Japan, okay, follow our socials kasi marami kaming tips no sa mga Japan travels and baka siguro ilang weeks from the release of this video baka nasa Japan na naman tayo, no? Yes. Saya, paulit-ulit doon. Kasi favorite talaga. Tsaka ayun nga, na parang naging na mindset, ano ba tawag doon? Na mind control, charot. Na itatak natin sa isip natin na yung Japan is must visit bilang a millennial or 90s kid. Kasi nga lumaki tayo sa napapanood natin sa TV noon na anime. Kaya naiintindihan ko na marami talagang gusto mag-Japan lately. And then, kung gagamitin mo yung logic na yon na ngayon, ang sikat is K-drama, K-pop. So, malamang yung kabataan ngayon, ang pangarap namang mapuntahan, Korea. Ganon. Baka ganon. No? We're not experts ha. Ano lang to? Hula-hulaan lang tayo. At kung magta-travel kayo, Soral Klook, Jamimoy Klook, gamitin nyo sa pagbubuk nyo sa Klook. Kaya para Klook, discount kayo up to 5%. And of course, follow our socials na rin para lumaki pa tayo. Pati, meron kaming Japan Travel Community sa Facebook. Nagbibigay kami doon ng tips, stories, kahit anong Japan-related. Pati yung mga ka-community doon, nagsishare din sila. Pati kung anong pwede lang isagot sa mga inquiries nyo doon. So, join lang kayo doon. Okay. This is episode 6. Thank you for listening. See you sa episode 7. Thank you. Bye!